Taasan yung dalawang kamay. So, let me finish this story before I leave. So, I've gone through all kinds of physical pain since January. In fact, for that matter, I have gone through a slight depression because of what came into my mind, believing that I am sick. But praise God, my wife has faith that moves mountain. One day, I said, I feel weak. He spanked me left and right. Sabi niya, wala kang sakit, wala kang sakit, wala kang sakit. Lakay mo sa isip niyan, wala kang sakit. Eh, masakit yung sampal niya. Masakit yung sampal niya. Pero nagising ako. Nagising ako. So slowly, I recovered. By changing my thought pattern, bring it back to the promises of God. In Psalm 91. In Psalm 91, God promised voluntarily for those who love Him. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay. At nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. So I repeated that promise. I want to live long. I claim that promise. I have to recover myself. There are so many things that happened. So they were discussing things. My children, my wife said they were just guessing. Or maybe dad is passing through that because sabi ng mami nila, maraming utang. Ang daddy niya maraming utang. Isang umaga narinig ko, sabi niya sa mga anak niya, anak namin, alamin niyo kung magkanong utang tatay mo, babayaran ko. Nang marinig kong babayaran, gumaling ako. You see, words are powerful. So finally, I said, okay, before I submit to this, because I've gone through 4 major operations already. Pero buhay pa ako. Wala na akong bituka, wala na akong gallbladder. I had my quadruple bypass surgery 1998. And lately, yun na nga yung aking bukol sa braso. So, sabi niya, you will not go to Singapore unless you submit to surgery. Eh, gusto kong pumunta sa Singapore. Yes, mapagpalang araw po. Ako po muli ang inyong lingkod, si Sister Daisy. So, ito po ay ang El Shaddai Singapore chapter pa rin. Ayan, so, dito po sa episode po ng, ito po yung kanilang 23rd anniversary. So, nadinaluhan po ng ating servant leader, Brother Mike Velarde. At yan, gusto ko lang po sana idagdag, no? Nakalimutan ko kasi i-add sa video. Dito po, sa 23rd anniversary ng Singapore, ay binahagi po ng punong lingkod na siya daw po ay nagkaroon ng depression noong time ng kanyang operation sa balikat. So, ganun naman po yata pag ikaw ay dumadaan sa pagsubok, lalo na pag may sakit. Ayan, nararanasan po natin yung sadness, depression, anxiety, at iba-iba pang pagiging sign ng weak natin. Kasi tao pa rin tayo. So, ang punong lingkod, kahit na siya ay servant leader na mukhang malakas, matatag, no, sa salita ng Diyos, dumaraan pa rin pala sa depression. So, napaka-humble po ng ating punong lingkod na inamin niya na bilang tao, no, nangihina pa rin siya. Pero good news, dahil sinabi niya,
ang nagpalakas sa kanya ay walang iba kundi ang kanyang sister wife na si Sister Belen, di ba? So sinampal-sampal siya, no? Nakakatuwa. Sinampal-sampal siya na wala kang sakit, wala kang sakit. Sabi niya gano'n, no? So kung babalikan po natin, no, mga ka-prayer partners, si Sister Belen po ay ang number 1 persecutor ng ating punong lingkod. Number 1 persecutor ng gawain. Di ba? Pinapili niya ang ating punong lingkod. Ako ba o ang gawain? Pero dati po yun. Pero ngayon, syempre, hinubog na siya ng panahon. Hinubog na siya ng Diyos. At siya na ang lakas ngayon ng ating punong lingkod. Diba? Doon ko po pumasok yung sa Lord, with God, impossible is possible. So, diba? Ganon din po yung nangyari kay Paul. Kay Saint Paul, yan, kung matatandaan niyo po, si Saint Paul ay naging persecutor din ng Panginoon. Kasi pinapapatay niya yung mga disciple before, di ba? Mababasa niyo po yan sa New Testament. So, sa Saint Paul, nung siya ay naliwanagan, so naging boldly yung kanyang pag-preach ng gospel. So, ganun din yung nangyari kay Sister Belen, na binago siya at pinagtibay siya ng Panginoon. Dahil darating yung time nito, yung time na si Brother Mike naman ang manghihina. So, nung dumating yung panahon na yon, si Sister Belen ay handa na. Kaya na pinalakas niya ang ating punong lingkod. So, ganun naman po talaga ang mag-asawa. Dapat po nagsusuportahan at nagpapalakasan. At kung meron mang mahina, mag-unawaan, magtulungan, mag-intindihan. Ayan, di ba po? Napakasarap talaga ng salita ng Diyos. At salamat po sa buhay ng ating punong lingkod at ng kanya pong sister wife. Nabibless din po tayo sa kanilang mga pinagdadaanan. Kasi tao pa rin din sila. Nanghihina pa rin sila. At na nagpapalakas sa kanila, syempre ang ating Yahweh, El Shaddai. Ang lakas na galing sa itaas. Ayan, sarap talaga, no? Ayan po, maraming salamat. At muli po, yung complete video po ng Singapore, El Shaddai Singapore chapter ay nasa comment section po at pwede niyo pong panoorin ng kompleto at buo. Ayan, maraming salamat ka-prayer partners. Patuloy po tayong makinig ng mga salita ng Diyos saan man tayo naroroon. At nabanggit po ng punong lingkod nung siya po ay nasa Amerika, sa Dubai, sa Singapore, nakikinig po siya sa himpilang pinagpala. Diba? Yung pagpapakita po talaga ng mababa ang kalooban ng ating punong lingkod. Siya ay nakikinig sa himpilang pinagpala. Ang sarap po ng pakiramdam kapag naibabahagi natin yung lakas na binibigay sa atin ng Diyos. Yung lakas na hindi nabibigay ng mundo. Di ba po? So, mga ka-prayer partners, maraming salamat po and see you sa next video.